Kumusta po ako? Si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga lolo at tatay na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda upang mapanatili nila ang kanilang sigla at kasarinlan. Ngayon nais kong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa na madalas ay hindi na pag-uusapan. Natagpuan nila siyang nag-iisa nakayukyok sa banyo. Walang mga senyales ng pinsala, walang sigaw ng paghingi ng tulong, tanging katahimikan at isang tingin ng pagkalito na nanigas sa kanyang mukha. Isang 71 taong gulang na byudo, hawak pa ang tuwalya, pumanaw, matapos ang dapat sanay simple at pribadong gawain sa umaga. Nakalulungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Taon-taon, libu-libong nakatatandang kalalakihan ang nahuhulog sa parehong bitag, inuulit ang mga gawi na dala nila sa loob ng mga dekada, hindi namamalayan na ang mga gawin na iyon ay tahimik nang bumabalik sa kanila. Isa sa pinakakaraniwan ay ang pagsasarili sa umaga, morning masturbation, isang bagay na pinaniniwalaan nilang ligtas, natural at kahit pangay malusog. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kalalakihan. Bilang isang lupon sertipikadong urologist na may higit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na maibalik ang kanilang enerhiya, maprotektahan ang kanilang prostata at mapanatili ang kanilang kasarinlan. Nakaupo ako sa harap ng mga kalalakihan sa kanilang ika-10, ika-70 taon at higit pa, mga lalaking hindi kailanman naghinala na ang kanilang sariling mga ritual sa umaga ay nagdudulot ng pamamaga sa kanilang prostata, nagpapahina sa daloy ng kanilang ihi at umuubos ng kanilang kumpiyansa. Ang mga gawi na nakuha nila noong kabataan ay tahimik nang nagiging problema sa kanilang pagtanda. Ngunit may pag-asa. Sa talakayang ito, igagabay ko kayo sa 5 pinakamapanganib na pagkakamali sa pagsasarili sa umaga na nakita kong sumisira sa kalusugan ng prostata, at ipapakita ko sa inyo kung paano ito maiiwasan. Walang kahihiyan, walang panghuhusga, tanging tapat at base sa siyensyang mga kasagutan na maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay na may palagiang pamamaga o protektahan ang inyong pagkalalaki sa darating na mga taon. Ang huling pagkakamali na aking ibubunyag ay isa na kahit karamihan ng mga doktor ay hindi babanggitin, subalit ito ang maaaring pinakamalaking dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang kalalakihan ang tahimik na nagdurusa sa kanilang pinakapribadong mga sandali. Kung handa na kayo sa katotohanan at pinahahalagahan ninyo ang inyong kalusugan, ang impormasyong ito ay para sa inyo. Simulan natin sa una at marahil pinakamapanganib na pagkakamali na madalas napapabayaan na tahimik na sumisira sa prostata ng mga nakatatandang kalalakihan tuwing umaga. Pagkakamali. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente. Tawagin natin siyang Ka-Ben. Siya ay 69 taong gulang, diborsyado at nakatira mag-isa sa isang tahimik na subdibisyon sa labas ng Maynila. Palagi siyang malusog, aktibo, isang dating kontratista na ipinagmamalaki ang pananatiling malakas.
Ngunit isang umaga, pumasok siya sa aking opisina na mukhang kakaiba, maputla, pagod, balisa. Sinabi niya sa akin na araw-araw siyang nagigising na may kakaibang presyon sa kanyang pusoon, madalas na pagnanais umihi, mas mahinang daloy ng ihi, at isang kimirot na hindi niya maipaliwanag. Matapos ang ilang pagsusuri at pisikal na eksaminasyon, tinanong ko siya kung ano ang kanyang karaniwang ginagawa sa umaga. Doon ko naintindihan. Tuwing umaga, halos parang orasan, gigising siya mula sa kama at agad nagagawin ang pagsasarili. Para lang makapag-relax, sabi niya, nakakatulong ito sa akin na simulan ang araw. Ngunit narito ang problema, at ito ay isa sa mga madalas kong nakikita sa mga nakatatandang kalalakihan kapag kayo ay nagsasarili agad pagkagising, bago pa man tuluyang magising ang inyong katawan, pinipilit ninyo ang isang biolohikal na proseso na hindi pa handa ang inyong sistema. At pagkatapos ng edad 60, ang puwersang iyon ay nagiging higit pa sa hindi komportable, nagiging mapanganib ito. Isipin ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong katawan magdamag. Bumabagal ang tibok ng inyong puso, bumababa ang presyon ng dugo, humihina ang sirkulasyon. Ang inyong mga kalamnan sa balakang pelvic floor ay bahagyang sumisikip habang kayo ay nakahiga ng maraming oras. Ang inyong mga antas ng testosterone, bagamat pinakamataas sa madaling araw, ay hindi pa lubos na aktibo. At ang inyong prostata, ito ay hindi gaanong gumagalaw. Buong gabi nag-iipon ng presyon, nag-iipon ng likido. Kapag agad ninyo itong ginising o pinasigla, stimulate ng walang anumang oras ng paghahanda, na bibigla ang buong sistema. Ginagamit ninyo ang isang sensitibong organo na hindi pa handa para sa aksyon. Kung araw-araw ninyo itong ginagawa, ang prostata ay nagsisimulang magpakita ng mga senyales ng pagkapagod. Iniisip ng karamihan sa mga kalalakihan, kung tumitigas pa rin ako, sa umaga siguradong malusog ako. Ngunit ang katotohanan, ang pagtigas sa umaga ay hindi nangangahulugang handa na kayo. Nangangahulugan lamang ito na ang inyong katawan ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng mga hormone ng siklo ng pagtulog tulad ng dopamine at norepinephrine. Hindi ito kapareho ng pagiging handa dahil sa pagkaantig arousal readiness. At kapag napagkakamalan ng mga nakatatandang kalalakihan ang isa sa isa, madalas silang nauuwi sa mga gawi na masyadong nagpapahirap sa kanilang prostata, masyadong mabilis. Ang resulta, tahimik na pamamaga, bahagyang impeksyon, iritasyon ng mga pinong daanan ng likido sa glandula. Nakita ko na itong nagdudulot ng pagtaas sa mga antas ng PSA, ang panukat na ginagamit natin para subaybayan ang kalusugan ng prostata. Nakita ko na itong nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sakit habang nilalabasan, kahit pa ang pananakit sa perineum, pagitan ng bayag at butas ng puwit, na inaakala ng mga kalalakihan na bahagi lang ng pagtanda. Ngunit hindi ito pagtanda. Ito ay isang babala. Alam ninyo, ang prostata ay hindi sumisigaw sa sakit tulad ng napilayan na kalamnan o na-sprain na bukong-bukong. Ito'y bumubulong. Nagpapadala ito ng tahimik na mga senyales na bawasang sarap, mas mabagal na daloy ng ihi, hindi komportabling pakiramdam habang nakikipagtalik. At karamihan sa mga kalalakihan
ay hindi ito napapansin hanggang sa ito'y lumala na. Kaya naman napakadelikado ng pagkakamaling ito. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nararamdaman ninyo ngayon. Ito'y tungkol sa kung ano ang maaaring kahantungan nito bukas. Ang prostata ay isang mabagal na organo. Hindi ito agad-agad nagbibigay ng tugon. Tahimik itong nag-iipon ng pinsala, minsan sa loob ng maraming taon. At iyan ang dahilan kung bakit ang hindi nakapipinsalang gawin na ito ay naging dahilan ng pagkawala ng kapayapaan ng isip at kalidad ng buhay ng maraming kalalakihan. Ang katawan ng tao, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay nangangailangan ng oras para magbago ng takbo sa umaga bago ang stimulasyon. Kailangang magising ang puso, kailangang mag-relax ang mga kalamnan sa balakang, kailangang lumawak ang mga daluyan ng dugo, kailangan ng prostata ng pagkakataon na natural na mailabas ang laman sa pamamagitan ng pag-ihi bago ito piliting gumalaw. Ang paglaktaw sa lahat ng iyon at dumiretso sa kasukdulan, climax, para itong biglaang pag-apak sa silinyador habang malamig pa ang makina ng sasakyan. Oo, aandar ang sasakyan, ngunit sa paglipas ng panahon, sinisira ninyo ang makina mula sa loob. Nang sabihin ko ito kay Caben, mukha siyang natigilan. Akala ko may ginagawa akong mabuti para sa sarili ko, sabi niya. At iyon ang pinakamasakit sa puso ko, mabubuting kalalakihan sinusubukang maramdaman na sila'y buhay, na sila'y lalaki, ngunit hindi sinasadyang sinasaktan ang kanilang sarili sa mga paraang hindi kailanman ipinaalam sa kanila. Kaya nandito ako upang maging boses ng katotohanan na hindi iniaalok ng iba. Dahil mahalaga ito. Mahalaga ang inyong prostata, ang inyong sigla, ang inyong dignidad, ang inyong kasarinlan, lahat sila ay nagsisimula sa kung paano ninyo tinatrato ang inyong katawan kapag walang ibang nakatingin. Kaya ano ang dapat ninyong gawin sa halip bigyan ang inyong katawan ng 30 minuto? Hayaang dumaloy ang dugo, umihi, mag-unat, huminga. Muling kumonekta sa inyong katawan ng walang presyon. Kung nararamdaman pa rin ninyo ang pagnanais pagkatapos noon, ayos lang. Kahit papaano handa na ang inyong sistema suportado, ang inyong prostata, at inuuna ang inyong kalusugan. At kung seryoso kayo sa pangangalaga nito sa pangmatagalan, ito ang unang pagbabago na dapat ninyong gawin. Ngunit simula pa lang ito, dahil ang susunod na ginagawa ng karamihan sa mga kalalakihan, ang pagpigil sa ihi, habang nagsasarili, ay marahil mas mapanganib pa at mas karaniwan kaysa sa inyong inaakala. Hayaan ninyong ipakita ko kung bakit ang gawin na iyan ay maaaring dahan-dahang sumasakal sa inyong prostata mula sa loob. Siya ang tipo ng lalaki na bihirang magreklamo, isang retiradong bumbero, sa kanyang unang bahagi ng ika-70 ng taon, malakas pa rin para sa kanyang edad, ngunit halatang pagod nang pumasok sa aking opisina. Ang kanyang reklamo ay hindi tungkol sa sakit. Hindi ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa kontrol o sa halip ang mabagal at nakakabigo na pagkawala nito. Sinabi niya na mas madalas na siyang nagmamadaling pumunta sa banyo. Minsan, hindi siya umaabot. Sa ibang pagkakataon, iihi siya at pagkatapos ay pakiramdam niya ay kailangan niyang umihi muli, ilang minuto lang ang nakalipas.
Hindi lang ito basta pagkaapura. Ito ay isang palagiang presyon, isang pakiramdam na may mas malalim na hindi gumagana ng tama. Tinanong ko siya kung ano ang itsura ng kanyang mga umaga. Nag-atubili siya, ang pagtigil na iyon ay nagsabi sa akin ng lahat. At sa wakas, sinabi niya, minsan hindi ako agad pumupunta sa banyo. Inuuna ko muna ang ibang bagay. Hindi ito kakaiba. Narinig ko na ang parehong bagay mula sa 12 ng kalalakihan sa kanyang edad. Nagigising sila na may pagnanais ngunit hindi para umihi. Inuuna nila ang pagsasarili, iniisip na sabay nilang mapapawi ang parehong pagnanais. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay ang gawin na ito, ang pagsasarili habang pinipigilan ang ihi, ay parang pagtatakip sa isang hoshose, tapos ay pilit na pinadadaloy ang tubig dito ng may presyon. At kapag ang hose na iyon ay nakapalibot sa inyong prostata, ang mga epekto ay tahimik na mapaminsala. Ang prostata ay direktang nasa ilalim ng pantog, nakapalibot sa uretra, ang tubo na nagdadala ng parehong ihi at similya palabas ng katawan. Kapag puno ang inyong pantog, ito ay nagiging parang isang mabigat na lobo na nakapatong sa prostata, dinidiinan ito, pinipipi ito. At kung kayo ay gagawa ng sexual na stimulasyon o aabot sa kasukdulan, habang ang presyon na iyon ay naroroon pa rin, pinipilit ninyo ang prostata na gumalaw kontrak habang may bigat. Pinipiga nito ang mga hibla ng kalamnan ng glandula, iniirita ang mga nerbiyos, at sa maraming kaso, humahantong sa isang kababalaghan na tinatawag na retrograde ejaculation, kung saan ang similya ay dumadaloy pabalik sa pantog sa halip na palabas sa pamamagitan ng uretra. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi ito nararamdaman sa unang ilang beses, marahil isang mas mahinang orgasmo lang o isang kakaibang hindi komportableng pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay nagiging mitya ng pamamaga. Ang mga kalalakihang regular na gumagawa nito ay madalas na nagkakaroon ng mga sintomas na hindi tumutugma sa anumang malinaw na diagnosis, isang pakiramdam ng kabigatan sa balakang, isang kimirot sa pagitan ng bayag at butas ng puwit, isang mahinang daloy ng ihi, o isang mahapding pakiramdam na dumarating at nawawala. Sinasabihan sila na ito ay pagtanda lang o bahagyang prostatitis. Ngunit ang katotohanan, madalas itong direktang resulta ng labis na stimulasyon ng prostata sa ilalim ng presyon ng paulit-ulit. Kapag ang ihi ay nananatili sa pantog, lalo na magdamag, ito ay bahagyang nagiging acidic. Isama pa iyan sa presyon ng isang punong pantog habang nilalabasan, at nalikha ninyo ang perpektong sitwasyon para sa maliliit na pinsala, micro-injury, sa loob ng prostata. Ang mga pinsalang ito ay hindi dumudugo, hindi sila sumisigaw, ngunit nagiiwan sila ng peklat. At ang pagpepeklat na iyon sa loob ng mga buwan at taon ay humahantong sa paninikip ng mga daanan, palagiang pagsisikip, chronic congestion, at isang tugon ng immune system na nagpapanatili sa glandula na namamaga kahit matagal nang tapos ang kasukdulan. May mga kalalakihan akong nakausap na tumingin sa akin ng may pagtataka kapag ipinapaliwanag ko ito. Sinasabi ninyo na ang pagpigil ko sa ihi ay nakapinsala sa aking prostata.
Tanong nila. At sinasabi ko sa kanila, opo, hindi nang sabay-sabay kundi tahimik dahan-dahan paulit-ulit. Ito ay parang pagpapatak ng tubig sa bato. Mukhang walang gaanong epekto, ngunit bigyan ito ng panahon at makakagawa ito ng uka. At ang pinakamalungkot na bahagi, maiiwasan sana ito. Ang kailangan lang ay isang pagbabago sa pagkakasunod-sunod, gumising umihi, lubusang alisan ng laman, ang pantog, alisin ang presyon sa prostata. Pagkatapos kung ang inyong katawan ay nagnanais pa rin ng estimulasyon, gagawin ninyo ito sa mas ligtas na mga kondisyon kung saan ang inyong prostata ay maaaring gumalaw ng walang hirap at maglabas ng walang hadlang. Ang simpleng pagbabagong ito, ang pagbaligtad lamang ng pagkakasunod-sunod, ay nakatulong sa daan-daang pasyente ko na mabawasan ang hindi komportableng pakiramdam sa balakang, maibalik ang kontrol sa pantog at mapabuti pa ang kanilang kasiyahan sa pakikipagtalik. Dahil kapag maayos ang katawan, sinusuportahan ng mga sistema ang isa't isa. Ngunit kapag lumalaktaw kayo ng mga hakbang o pinipigilan ang mga natural na kilos reflexes, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang mga kahihinatnan ay dumarating ng tahimik ngunit tuloy-tuloy. Kaya kung ito ay katulad ng inyong sitwasyon, hinihimok ko kayong seryosohin ito hindi lamang para sa inyong kaginhawaan, kundi para sa inyong pangmatagalang kasarinlan. Dahil ang hindi napipigilang pamamaga ng prostata ay hindi lamang hindi komportable. Maaari itong humantong sa mga komplikasyon na nakakaapekto sa lahat mula sa kalidad ng pagtulog hanggang sa pakikipagtalik at kalusugan ng bato. Ngunit habang ang pagkakamaling ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo, hindi lamang ito ang nakatagong panganib na nag-aabang sa gawain sa umaga. May isa pang gawi na kasing laganap at marahil mas mapanganib pa dahil hindi ito napapansin ng halos bawat lalaking nakikita ko. Tinutukoy ko ang posisyon na inyong pinipili habang nagsasarili. Maaaring mukhang hindi ito nakapipinsala, ngunit ang paraan ng inyong pag-upo, pagyuko o pag-iri ay maaaring dahan-dahang sumasabotahe sa inyong mga kalamnan sa balakang pelvic floor at tahimik na sumasakal sa inyong prostata sa bawat galaw. Ating alamin iyan sa susunod. Siya ay 77 taong gulang, mahinahon magsalita, at labis na magalang isang retiradong pastor na laging inaalagaan ang kanyang kalusugan, naglalakad tuwing umaga, kumakain ng malinis, umiiwas sa alak. Ngunit may bumabagabag sa kanya. Tumingin siya sa aking mga mata sa panahon ng kanyang appointment at sinabi, "Doktor, hindi ko alam kung paano ito sasabihin nang hindi magmumukhang katawa-tawa ngunit parang may buhol sa pagitan ng aking mga hita. Hindi naman eksaktong sakit, kundi presyon lamang, malalim paulit-ulit na presyon. Alam na alam ko ang pakiramdam na iyon. Narinig ko na ito mula sa 12 ng nakatatandang kalalakihan noon. At nang tanungin ko siya kung paano siya karaniwang pumuposisyon sa mga tahimik at pribadong sandali sa umaga, kumurap siya pagkatapos ay umamin halos nahihiya. Karaniwan akong umuupo sa gilid ng kama nakayuko. Hindi ko naisip na mahalaga iyon, ngunit mahalaga ito higit pa sa inaakala ng karamihan sa mga kalalakihan, lalo na pagkatapos ng edad 60.
Kapag kayo ay umuupo nang nakayuko sa inidoro, sa gilid ng kama, sa isang mababang upuan, pinipiga ninyo ang inyong ibabang gulugod at pinahihigpit ang inyong mga kalamnan sa balakang. Ang mga kalamnan na iyon, lalo na ang mga nakapalibot sa prostata, ang bulbus spongiosus at pubococcygeus ay maliliit ngunit mahalaga. Kinokontrol nila ang daloy ng dugo, paglabas ng similya paggana ng pantog, at sinusuportahan ang mismong glandula na sinusubukan nating protektahan ang inyong prostata. Sa bawat oras na ginigising ninyo ang inyong sarili sa nakayukong nakakuyom na posisyon na iyon, pinipilit ninyo ang mga kalamnan na ito na gumalaw habang may tensyon. Pinipiga ninyo ang mga tissue na sumusuporta sa glandula at sa paglipas ng panahon ang paulit-ulit na tensyon na iyon ay nagiging palagian. Isipin ninyo, ito ikinuyom ninyo ang inyong kamao sa loob ng 30 segundo. Hindi masama. Gawin ito tuwing umaga sa loob ng 5 minuto ng diretso araw-araw sa loob ng maraming taon. Sa kalaunan, ang mga kalamnan ay naninigas. Tumitigas sila, umiikli, sumasakit. Iyan ang nangyayari sa inyong balakang, ngunit dito mas mataas ang nakataya dahil kapag ang mga kalamnan sa balakang ay hindi na gumagana ng maayos, nawawalan ng natural na suporta ang prostata. Ang mga kalamnan na dapat sanang tumutulong sa paglabas ng laman nito ay nagsisimulang pumiga ng hindi pantay o nananatiling nakakandado. Ang mga nerbiyos ay naiirita, ang daloy ng dugo ay nahahadlangan, at ang buong rehiyon ay pumapasok sa isang estado ng bahagyang pamamaga. Ang mga kalalakihang may ganitong issue ay karaniwang hindi dumarating na nagsasabing, "Sinasaktan ako ng postura ko." Dumarating sila na nagsasabing, "Bakit ako nakakaramdam ng sakit pagkatapos kong labasan?" O "Bakit may mahapding pakiramdam ilang araw pagkatapos?" O "Bakit hindi na komportable ang pag-upo ngayon?" Ang mga senyales ay banayad, ngunit totoo ang mga ito at halos palaging tumuturo sa isang bagay: mga taon ng tahimik na pagpapahirap sa katawan. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi pa kailanman narinig ang tungkol sa mga kalamnan sa balakang pelvic floor, lalo na ang pag-iisip kung paano ito poprotektahan. Ngunit iyan ang ugat ng problema. Pagkatapos ng edad 60, ang mga kalamnan na ito ay nagsisimulang mawalan ng pagkaelastiko ng kusa. Idagdag pa, ang mga taon ng masamang postura, masikip na balakang, at hindi komportableng posisyon sa pagsasarili, at nalikha ninyo ang perpektong unos, isa na humihila sa prostata, naghihigpit sa paggalaw nito at nagpapanatili dito sa isang siklo ng hindi tamang paggana. Hindi lamang ito tungkol sa kaginhawaan. Ang masikip na mga kalamnan sa balakang ay sumasakal sa mga nerbiyos na sumusuporta sa paglabas ng similya, nagpapamanhid sa prostata, at maaaring humantong pa sa palagiang prostatitis, isang kondisyon kung saan ang glandula ay nagiging malambot na mamaga at sobrang sensitibo. Nakakita na ako ng mga matatandang lalaki na napaiyak sa aking opisina, hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pagkadismaya sa hindi pagkaalam kung ano ang mali. At madalas ang sagot ay isang bagay na kasing liit ng postura, ngunit ang solusyon ay hindi komplikado. Nagsisimula ito sa kamalayan.
Umupo ng tuwid, suportahan ang inyong ibabang likod, panatilihing relax ang inyong balakang at lapat ang mga paa. Huminga ng malalim. Hayaang bumukas ang inyong katawan, hindi pumiga. Hindi kayo magbubuhat ng mga pabigat ng may maling forma, kaya bakit ninyo ituturing ang inyong pinakasensitibong mga panloob na sistema ng may mas kaunting pag-iingat, lalo na kapag ang inyong prostata tumatanda na mas delikado na, ay umaasa sa pangangalagang iyon upang gumana ng maayos. Ang nakakadurog ng puso ay kung paano maiiwasan ang pinsalang ito. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi lang nasasabihan. Dala nila ang mga gawi mula sa kanilang ika-20 taon hanggang sa kanilang ika-80 taon, hindi namamalayan na iba na ang kanilang katawan ngayon, hindi na kasing mapagpasensya, mas delikado, mas madaling mapinsala ng tahimik. Ngunit sa ilang pagsasaayos, marami sa mga isyung ito ay maaaring maituwid o maiwasan ng tuluyan. Ang mga kalalakihang sineseryoso ito na binabago ang paraan ng kanilang paglapit sa sariling kasiyahan ay madalas na naguulat ng mas maraming kontrol, mas mahusay na pakiramdam, mas kaunting problema sa pag-ihi, at mas kaunting nananatiling hindi komportableng pakiramdam. Kaya kung kayo ay nagigising at yumuyuko, pinipiga ang inyong katawan at pinipilit ang paglabas sa pamamagitan ng tensyon, maaaring hindi ninyo namamalayan na sinasakal ninyo ang mismong sirkulasyon na kailangan ng inyong prostata upang manatiling malusog. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa pangangalaga, at pasasalamatan kayo ng inyong sarili sa hinaharap sa pag-iisip tungkol dito ngayon. Ngunit ang postura ay isang piraso lamang ng palaisipan, dahil ang susunod na pagkakamali ay mas banayad at mas mapanganib. Wala itong kinalaman sa kung paano kayo umuupo, at lahat ay tungkol sa kung gaano kabilis kayo natatapos. Sa katunayan, ang iniisip ng karamihan sa mga kalalakihan na episyente lamang sa umaga ay maaaring aktwal na nagtitrigger ng isang hormonal crash na umuubos ng kanilang enerhiya, nagpapahina sa kanilang prostata, at sumisira sa intimasiya sa paglipas ng panahon. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ang pagmamadali sa kasukdulan ay maaaring tahimik na sumisira ng higit pa sa inyong kalooban. Siya ay isang dating atleta, taong gulang. Matipuno pa rin tulad ng isang linebacker kahit matapos ang lahat ng mga taon. Ipinagmamalaki pa rin ang kanyang katawan, disiplinado pa rin sa kanyang mga rutina. Ngunit nang pumunta siya sa akin, hindi na siya malakas ang pakiramdam. Mukha siyang bigo kahit medyo nahihiya. "Dok," sabi niya, "may pagnanais pa rin ako sa umaga, pero ang labas iba na ngayon, parang pilit walang laman, parang may mali." At hindi siya ang unang lalaking nagsabi niyan sa akin ni sa malapitan. Alam ninyo, ang hindi namamalayan ng karamihan sa mga kalalakihan ay ang paraan ng kanilang pag-abot sa kasukdulan ay kasing halaga ng mismong akto. At isa sa mga pinakamasamang gawi na nakikita ko sa mga nakatatandang kalalakihan, lalo na sa umaga, ay ito ang pilit na pagpapalabas ng masyadong mabilis sa ilalim ng matinding tensyon. Karaniwan, itong nangyayari
Nang walang gaanong pag-iisip, isang nagmamadaling simula ng araw, isang napakalakas na pagnanais, marahil kahit isang pakiramdam ng pagkakasala o ang pangangailangang matapos na lang ito. Kaya't hinihigpitan nila ang kanilang hawak, pinipigilan ang kanilang hininga, ikinukuyom ang kanilang panga at hinahabol ang paglabas na parang isang gawaing kailangang tapusin. Ngunit ang sandaling iyon ng tensyon, ang bugso ng presyo na iyon ay may mataas at tahimik na halaga dahil ang aktwal nilang ginagawa ay binibigla ang prostata sa ilalim ng pamimilit. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Pagkatapos ng edad 60, ang inyong prostata ay hindi na kasing tatag tulad ng dati. Ang mga tissue ay mas delikado, ang mga daluyan ng dugo ay mas marupok, at ang mga nerbiyos ay mas madaling mairita. Kapag pinipilit ninyo ang kasukdulan nang hindi hinahayaan ang katawan na unti-unting maghanda, kapag nagsasarili kayo ng may bilis at tensyon sa halip na presensya at pagre-relax, pinapagana ninyo ang inyong sympathetic nervous system. Iyan ang inyong laban o takbo mode. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay sumisikip, ang inyong mga kalamnan sa balakang ay humihigpit, ang inyong paghinga ay bumababaw, at sa gitna ng stress response na iyon, ang inyong prostata ay napipilitang gumalaw at maglabas. Para itong paghiling sa isang espongha na pigain ang sarili nito ng tuyo nang hindi muna binibigyan ng tubig. Sa paglipas ng panahon, ang gawi na ito ay humahantong sa tinatawag kong tahimik na trauma. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagdudulot ng agarang sakit, ngunit nag-iiwan ito ng mikroskopikong pinsala, maliliit na punit sa tissue, nabawasang daloy ng likido, iritadong mga daanan, at sa kalaunan pamamaga. Ang resulta, maaari kayong magsimulang makaramdam ng mas kaunting sarap, mas maraming pagiging sensitibo o sakit pagkatapos. Maaari ninyong mapansin ang pagbaba ng enerhiya pagkatapos ng kasukdulan, isang uri ng emosyonal na pagbagsak na tumatagal buong araw. At mas mahalaga, ang inyong prostata ay nagsisimulang gumana sa ilalim ng palagiang stress. Doon na nagsisimula ang problema. May mga kalalakihan akong nakausap na nagtataka kung bakit bigla silang nakakaramdam ng presyon pagkatapos umihi, o kung bakit ang kanilang paglabas ay mas mahina kaysa dati. At mas madalas kaysa hindi, ang ugat ng problema ay nasanay nila ang kanilang katawan na matapos ng masyadong mabilis, masyadong malakas, masyadong madalas, ang kanilang prostata ay hindi nakakakuha ng oras o suporta na kailangan nito upang gumana ng maayos. Hinihilingan itong magtrabaho sa ilalim ng hindi natural na presyon araw-araw, linggo-linggo. At para sa mga kalalakihang higit sa 100, iyan ay isang recipe para sa pangmatagalang hindi tamang paggana. Ngunit narito ang hindi sinasabi sa inyo ng sinuman: ang kasukdulan ay hindi isang sprint, lalo na sa yugtong ito ng buhay. Dapat itong isang proseso ng malalim na paghinga, pagre-relax, banayad na pakikipag-ugnayan sa inyong katawan. Kung mas nagmamadali kayo, mas malamang na masakal ninyo ang mismong sirkulasyon na kailangan ng inyong prostata upang manatiling malusog. Hindi ito tungkol sa pagbagal para sa kapakanan ng romansa. Ito ay tungkol sa pagbagal upang mapangalagaan ang inyong mga organo, ang inyong paggana,
at ang inyong kakayahang maramdaman ang inyong sarili. Isa sa pinakamagandang bagay na nakita kong ginawa ng mga nakatatandang kalalakihan para sa kanilang prostata ay ang muling matutunan ang sining ng paglabas, hindi lamang ang akto, kundi ang kaisipan sa likod nito. Bitawan ang pagkaapura, bitawan ang presyon. Payagan ang inyong sarili na makaramdam, huminga, mag-unat, maghanda. Kapag ang kasukdulan ay nangyayari mula sa isang relax na katawan, ang prostata ay natural na naglalabas ng likido, bumubuti ang daloy ng dugo, epektibong nangyayari ang paglabas, nagbabalanse ang mga hormon, gumagaling ang katawan. Ngunit kapag ang kasukdulan ay minamadali, pinipiga, at pinipilit, nag-iiwan ito ng tensyon na nananatili sa malambot na tissue at sa paglipas ng panahon, ang tensyon na iyon ay tumitigas at nagiging hindi tamang paggana. Kaya kung kayo ay isang taong nagigising at nagmamadali sa pagsasarili para lang matapos ito, hinihimok ko kayong huminto at mag-isip muli. Hindi lamang ito tungkol sa sarap. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isa sa pinakasensitibo at mahalagang bahagi ng inyong katawan. Dahil ang inyong prostata ay walang pakialam sa bilis, mahalaga dito ang kaligtasan. At pagkatapos ng edad 60, ang kaligtasan ay nagsisimula sa intensyon. Ngayon paano? Kung sabihin ko sa inyo na kahit na nagawa ninyo ng tama ang lahat, oras, postura, paghinga, ngunit gumawa pa rin kayo ng isang huling pagkakamali, maaari nitong balewalain ang lahat ng inyong progreso. Dahil ang huling pagkakamali na ibabahagi ko sa inyo ay ang pinakamapanlinlang sa lahat. Nagtatago ito sa simpleng paningin, nagkukunwaring rutina, at ito ang isang pagkakamali na tahimik na sumira sa kalusugan ng prostata ng libu-libong nakatatandang kalalakihan na aking ginamot, mga lalaking hindi kailanman nalaman kung ano ang sanhi ng kanilang pangmatagalang hindi komportableng pakiramdam. Pag-usapan natin ang gawi sa umaga na mukhang hindi nakapipinsala ngunit maaaring nagnanakaw sa pagkakataon ng inyong prostata na makabawi. Siya ay isang 87 taong gulang na lalaki, tahimik at mahinahon magsalita, isang retiradong inhinyero na ginugol ang kanyang buhay sa paglutas ng mga problema ng ibang tao ng may katumpakan. Ngunit nang umupo siya sa aking opisina, may ibang uri ng problema sa kanyang mga mata, isa na hindi niya lubos mailagay sa salita. "Dok," sa wakas ay sinabi niya, "nararamdaman ko pa rin ang pagnanais sa umaga, hindi pa iyon nawawala. Ngunit kamakailan lamang sinusundan ito ng pagod. Hindi lang sa katawan ko, kundi dito," sabi niya, itinuturo ang kanyang puson. "Para akong nauubusan ng laman doon, parang may hindi bumabalik sa dati." Tumango ako. Narinig ko na ito dati mas maraming beses kaysa sa mabilang ko. Wala siyang ginagawang mukhang nakapipinsala. Sa katunayan, ginagawa niya ang ginagawa ng maraming nakatatandang kalalakihan ng tahimik sa buong bansa, gumigising, naglalaan ng ilang minuto para sa sarili at naglalabas ng tensyon bago magsimula ang araw. Ngunit ang hindi niya namamalayan at ang hindi namamalayan ng napakaraming kalalakihan ay kahit ang pinakamalusog na sistema sa katawan ay nangangailangan ng oras upang makabawi. At ang prostata ay walang pinagkaiba.
Pagkatapos ng edad 60, ang inyong prostata ay hindi na ang pabrika tulad ng dati. Gumagana pa rin ito, oo, ngunit hindi na may parehong kahusayan o katatagan. Ang mga tissue nito ay mas malambot, mas vulnerable. Ang mga daanan nito ay mas mabagal maglabas ng laman. Ang kakayahan nitong magkumpuni ay bumababa. At kapag ginigising ninyo ito, lalo na araw-araw, nang hindi pinapayagan ang pahinga, inilalagay ninyo ang glandulang iyon sa isang estado ng paulit-ulit na paggalaw nang walang sapat na oras upang gumaling. Ang resulta, pagsisikip, pamamaga, at pangmatagalang hindi tamang paggana na dumarating nang hindi namamalayan. Ang prostata ay gumagawa ng malaking bahagi ng inyong similya at sa bawat paglabas ninyo, ang glandulang iyon ay napipilitang gumalaw upang ilabas ang likidong iyon. Ngunit kung hinihiling ninyo itong gawin iyon tuwing umaga nang walang tigil, nang walang pahinga, inuubos ninyo ang mga reserba nito at pinahihigpit ang mga kalamnan nito ng paulit-ulit tulad ng pagpapaandar ng makina nang hindi kailanman pinapalamig. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa tinatawag nating palagiang pagsisikip sa balakang chronic pelvic congestion, isang kondisyon kung saan ang prostata ay namamaga hindi dahil sa impeksyon, kundi dahil hindi ito kailanman binibigyan ng oras upang magpahinga. Ang mga kalalakihang gumagawa nito ay madalas na nagsisimulang mapansin ang mga banayad na pagbabago, isang pangangailangang umihi ng mas madalas, isang kimirot, pagkatapos ng kasukdulan, isang malambot at pumipintig na presyon sa singit. Ang mga ito ay hindi basta-bastang sintomas. Ito ang paraan ng inyong katawan ng pagbulong na ang sistema ay sobra ng karga. Ngunit ang pinsala ay tahimik. Hindi ito sumisigaw. Dahan-dahan itong nabubuo, araw-araw, umaga-umaga hanggang sa isang araw ay magsimulang bumigay ang sistema. Nakakita na ako ng mga kalalakihang tulad nito na may normal na antas ng psa at walang nakikitang abnormalidad sa mga pagsusuri sa imaging, ngunit sila ay nagdurusa. Hindi sila makatulog ng maayos, mas mahina ang kanilang pakiramdam, bumababa ang kanilang libido at hindi nila alam kung bakit. Ngunit madalas ito ay dahil nakalimutan nila ang isang bagay na simple, ngunit mahalaga. Ang pagbawi ay hindi opsyonal. Ito ay isang batas ng biyolohiya. At pagkatapos ng edad 60, mas mahalaga ito kaysa dati. Ang inyong prostata, tulad ng inyong puso o inyong mga kalamnan, ay nangangailangan ng mga siklo ng pagsisikap at pahinga. Kailangan nito ng mga araw kung saan maaari itong dahan-dahang maglabas ng laman sa pamamagitan ng natural na pag-ihi, hindi pinipilit na gumalaw sa pamamagitan ng estimulasyon. Kailangan nito ng daloy ng dugo ng walang pamamaga. Kailangan nito ng katahimikan. At kapag ibinibigay ninyo iyon, kapag pinapayagan ninyo ang 2 o 3 araw ng pahinga bawat linggo, hindi ninyo ipinagkakait sa inyong sarili. Pinangangalagaan ninyo ang inyong sarili. Binibigyan ninyo ang maliit ngunit makapangyarihang glandulang iyon ng espasyo na kailangan nito upang patuloy na gumana, upang patuloy kayong makaramdam ng sigla-linaw ng isip at kakayahan. Ang pagkakamaling ito ay hindi pinag-uusapan
dahil mukhang hindi ito nakapipinsala. Ang araw-araw na paglabas ay isang bagay na pinaniniwalaan ng maraming kalalakihan na mabuti. Ngunit ang mga paniniwala ay hindi laging tumatanda kasabay ng katawan. Ang gumana noong kayo ay nasa ika-30 o kahit ika-50 taon ay maaaring hindi na angkop sa inyong ika-80 o ika-70 taon. Hindi ninyo kailangang huminto maliban kung hinihiling ito ng inyong katawan, ngunit kailangan ninyong pag-isipang muli kung gaano kadalas at bakit, at kung sulit bang pilitin ang sarili sa kabila ng pagod para sa isang sandali ng panandaliang ginhawa. Dahil narito ang katotohanang nais kong marinig ng bawat lalaki, kapag binibigyan ninyo ang inyong prostata ng espasyo upang makabawi, hindi lamang ninyo tinutulungan ang isang glandulang iyon. Pinapabuti ninyo ang inyong kontrol sa pantog pinoprotektahan ninyo ang inyong kakayahang tumayo erections. Pinapagaan ninyo ang presyon sa inyong mga bato. Namumuhunan kayo sa uri ng kalusugan na hindi lumalabas sa isang malaking sandali, kundi sa lahat ng maliliit na pang-araw-araw na tagumpay tulad ng paglalakad, ng walang discomfort pagtulog, ng mahimbing sa gabi, at pag-e-enjoy sa intimasya ng walang takot o sakit. Kaya kung nagawa ninyo ang pagkakamaling ito, kung pinipilit ninyo ang inyong katawan tuwing umaga nang walang tigil, sana'y pag-isipan ninyo itong muli, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa karunungan. Dahil ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano kadalas kayo gumaganap, nasa kung gaano kahusay kayo nakakabawi. Ang halaga ng katahimikan at ang kapangyarihan ng pagbabago, ang pinakamapanganib na mga gawi sa buhay, ay hindi dumarating na may mga sirena o biglaang sakit. Dumarating sila ng tahimik. Nagiging rutina sila, pamilyar, komportable pa nga. At dahil pakiramdam nila ay hindi nakapipinsala, hindi sila hinahamon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang kalalakihan ang nauuwi sa tahimik na pagdurusa, hindi dahil sa masasamang pagpili na ginawa ng may masamang hangarin, kundi dahil sa mga taon ng paggawa ng inaakala nilang tama, ng inaakala nilang normal, nang hindi kailanman nasasabihan ng iba. Bawat isa sa 5 pagkakamali na ating pinag-usapan ngayon, ang pagsasarili sa sandaling magising kayo, ang pagpigil sa ihi habang nilalabasan ang pag-iri sa masamang postura, ang pilit na pagpapalabas ng masyadong mabilis, at ang hindi kailanman pagpapahintulot sa prostata na magpahinga. Bawat isa sa mga ito ay maaaring mukhang maliit lamang. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng isang pattern, isang ritmo ng tension-presyon at labis na karga na hindi kailanman idinisenyo upang tiisin ng inyong prostata, lalo na pagkatapos ng edad 60. Nakita ko ng manimana halapitan ang mga resulta, hindi lamang sa mga chart o resulta ng pagsusuri, kundi sa mga muka, sa paraan ng pag-upo ng mga nakatatandang kalalakihan sa silya sa harap ko. Tensyonado ang mga balikat, hindi alam kung paano ilarawan ang mga pagbabagong naramdaman nila. Ang tahimik na pagkaapura sa kanilang mga boses, ang takot na may dumudulas isang bagay na mahalaga at hindi nila ito lubos na mahuli sa tamang oras. At ang pinakamasakit ay ang pagkaalam kung gaano karami sa mga kalalakihang ito ang maaaring nailigtas sa kalituhang iyon kung may nagsabi lamang sa kanila
ng katotohanan ng mas maaga. Kaya ko ibinabahagi ang impormasyong ito hindi para manghiya, hindi para manghusga, kundi para mag-alok ng kalinawan. Dahil ang kaalaman ay isa ring uri ng gamot. Kapag nauunawaan ninyo kung ano ang kailangan ng inyong katawan at mas mahalaga kung ano ang hindi na nito kayang tiisin sa wakas, ay nasa posisyon na kayong gumawa ng tunay na pagbabago. Pagbabago na hindi lamang nagpapabuti sa isang umaga, kundi nagbabalik ng mga taon ng kumpiyansa, kontrol at kapayapaan. Kung kayo ay higit sa assistant at alinman sa mga ito ay pamilyar sa inyo, nais kong malaman ninyo na hindi pa huli ang lahat. Ang prostata ay isang napakatatag na organo. Kapag binigyan ng tamang pangangalaga, mas kaunting hirap, mas maraming pahinga, mas mahusay na sirkulasyon, maaari itong makabawi. Maaaring humupa ang pamamaga, maaaring bumalik ang pakiramdam, maaaring bumuti ang paggana. Ngunit nagsisimula iyan sa kamalayan, sa pakikinig, sa pagtrato sa inyong katawan bilang isang bagay na sagrado, hindi isang bagay na automatiko. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pagiging malakas para sa iba, sa masipag na pagtatrabaho, sa pagdadala ng mga pasanin. Ngayon, oras na upang protektahan ang inyong sarili. At nagsisimula iyan sa pagbitaw sa mga lumang rutina na hindi na nagsisilbi sa inyo. Bigyan ang inyong katawan ng pahintulot na makabawi. Pumili ng postura na sumusuporta sa inyo. Huminga ng mas malalim. Magdahan-dahan. At huwag kailanman kalimutan, dahil lang pribado ang isang gawi ay hindi nangangahulugang hindi ito nakapipinsala. Nakasama ko sa landas na ito ang daan-daang kalalakihan, mga veterano na guro ama lolo na akala nila ay kailangan nilang tiisin ang mga problemang ito ng mag-isa. Ngunit nang maunawaan nila ang ugat ng kanilang mga sintomas, nagbago ang lahat. Bumuti ang kanilang postura, bumalik ang kanilang kumpiyansa, lumalim ang kanilang intimasya. At marami sa kanila ang nagsabi sa akin ng parehong bagay. Pagkatapos, Doktor, sana nalaman ko ito, buwan na taon na ang nakalipas. Buweno ngayon alam na ninyo. Isang mahalagang aral sa buhay na mapupulot mula sa lahat ng ito ay ang pakikinig sa inyong katawan ay isang kasanayan na lalong nagiging mahalaga habang tayo'y tumatanda. Ang nagsilbi sa inyo ng maayos noong kabataan ay maaaring mangailangan ng maingat na pagsasaayos habang lumilipas ang mga taon. Ang tunay na lakas ay wala sa matigas na pagkapit sa mga lumang paraan, kundi sa matalinong pag-angkop sa mga bagong katotohanan upang mapangalagaan ang inyong kalusugan at kagalingan. Madalas bumubulong ang inyong katawan ng mga pangangailangan nito bago ito sumigaw sa sakit. Ang pagkatutong marinig ang mga bulong na iyon ang susi sa isang masiglang buhay sa pagtanda. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring isaalang-alang ang pag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o katanungan. Mahalaga ang inyong mga karanasan. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa pagpapanatili ng inyong kalusugan at isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa pag-unawa
sa mga madalas na napapabayaang aspeto ng kalusugan ng kalalakihan. Magtulungan tayo upang mailabas sa liwanag ang mahahalagang usaping ito.